katambay, mga ano, mga katambay, good day po sa ating lahat. At yun, mag-share ako about sa company. Pero bago yan, pasensya na sa mga nakakakita, hindi pa ako nakakapag-ayos ng buhok, hindi pa ako nakakapaghilamos, nagsuklay lang ako. Yan. Pasensya na, bagong gising lang, medyo napatangali. But eto na. So yun, sa mga ano, nag-chat sa akin na kaibigan ko, nasagot ko na yun about sa company. Yan. About sa company. So yun. About sa company. Meron mga companies, hindi ko nilalahata. Meron mga ibang companies na halimbawa ako mag-apply sa ganito. Ito na po yung requirements. Pagka-read, pagka-check, ay sir, balik ka. Ito. Tapos, nung bumalik ako, nagawa ko na yung ganito ko, may kulang na naman. Hanggang sa ganun. Balik. So, si applicant, nawawalan na ng gana. Nauubusan na siya ng funds niya. Dahil sa ganun sitwasyon o sa ganung taktika ng company. Ito lang masasabi ko. Excuse me. Kayong mga company kayo, hindi ko naman nilalahat ng companies. Kayong mga company kayo, huwag po kayong ganun. Tulad ko, naranasan ko rin yan. Nag-apply ako, hindi ko nang babanggitin yung company at yung conversation namin ng kaibigan ko o ng classmate ko, hindi ko na babanggitin yung company for privacy nila. Pero kung paulit-ulit na ginagawa, baka marili company sila. So, ayan. Ako naman, ang nangyari sa akin dati, nag-apply ako sa company ng mga tiles. Yan. Company ng mga tiles. Yan. Pinasubok sa akin yung tiles, pinabuhat, kaya ko naman, sa akin, pinagmaneho ko ng forklift ba yun? Yung may angat-angat. Yan. Kaya ko naman. Ang kaso, nung balik interview ko, sir,
kulang yung ganito mo, balik ka. E di bumalik ako. Naayos ko na yung ID ko na yon, pinakita ko na, ay sir, kulang pa ng ganito. So paulit-ulit na yon, pabalik-balik ako hanggang sa nauubos na yung pera ko. Yan. Wala akong sinabihan nito. Miski magulang ko, hindi ko sinabihan nito. Miski kapatid ko, hindi ko sinabihan nito. Basta sabi ko na lang sa kanila, hindi ako natanggap. Wala akong pinagsabihan nito. Ngayon pa lang may set sa wallet ko dito sa channel. Yan. So yun na nga, naubos na pera ko. Nawala na din ako ng gana. Tapos nag-message yung kasi yung nagpatulong kasi ko sa agency. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ng agency. Nagpatulong kasi ko sa kanila. Tinext ako, Mr. Talok, bakit hindi ka na nag-apply? So, tinawagan ako, kinausap ako, at kinausap ko din sila na kesyo ganto, ganyan yung company, pabalik-balik. Hindi isang sabihan na lang para yung mga kulang ng aplikante maayos. Ang ginawa ng company, paudlot-udlot, pa isa-isa yung sabi ng kulang. So doon ako parang parang nag-alinlangan na ako kasi ubos na yung pera ko nun pang-apply. So doon na pumasok sa akin yung sideline. Yan. Sa isip-isip ko, maka-sideline lang ako, makaipon lang ako, apply uli ko sa ibang company. So ganun na naman nangyari from the start. May hinahanap sila na bigyan ng aplikante, may hinahanap na naman. So ako, pabalik-balik, naubos na naman ang pera ko. So, doon na pumasok sa akin, wala na akong gana sa ganito. Wala na akong gana sa gantong company. Yan. Doon ko na naisip. Dahil sa ganon strategy nila. So ako, tuloy lang ako sa pagsa-sideline at dito na nga pumasok yung bike repair. Diyan na pumasok ang bike repair. Pero nung hindi pa ako nag-a-apply sa mga company, nandyan na yan yung bike repair. Hindi ko lang ini-enhance. Nung nawalan na ako ng gana sa mga companies, doon ko na na-enhance yung pagbabike repair. Doon ko na natutukan. Yan. Hanggang sa ngayon, gumagawa pa rin ako
Hindi lang bike, pati yung mga hindi sa mekanismo ng motor sa mga wiring lang. Yan. Yan sa mga wiring master ko yan. Pero sa mga makina, wala, talo ko dyan. So yun, balik tayo sa company. So yun, sa mga may-ari ng company na nanonood ngayon, sana po sabihin po natin sa mga tao natin o sa mga HR natin, huwag po tayong ganun sa mga magiging aplikante natin. Kasi pinagpapagulan din nila yung pinang-a-apply nila sa inyo. Yan. Pinagpapagulan namin yung pinang-a-apply sa inyo. So kayo, mga company, gawin nyo kung ano yung dapat. Gawin nyo yung, halimbawa, ako nag-apply kay ganito. O sir, kulang ka ng ganito, ng ganyan, ililista ko po. Ganun dapat. Or kung di ilista, i-chat ko po sa inyo, i-text ko po sa inyo. Ganon. Hindi yung sabing kung anong una sa Facebook Reels. Paantaw-antaw. Hanap ng requirements. Yan. So, ayun. At yun lang. Hindi joke. May duduktong pa ako. Pero bago yan, kape-kape muna. Hindi pala kape to. Energen. Tinigil ko muna yung pagkakape kasi napapansin ko sumasakit yung sakong ng paa ko. Kakagaling ko lang kasi sa arthritis. Yan. Kaya iwas muna sa kape, Energen muna. So yun, sa mga company na nanonood or nakikinig sa akin, huwag po tayong ganun na huwag po tayong ganun. Yung kumbaga paantaw-antaw ba hanap ng requirements. Kumbaga sa akin isang baksakan na lang, isang hanapan na lang, dapat ilista ang requirements, hanapin, dapat i-chat na requirements lahat para hindi na pabalik-balik si applicant, para hindi na rin siya mahirapan sa gastos. Kasi tulad nga ng sinabi ko kanina, yung gastos namin sa pang-a-apply, hindi po namin yon iniire. Pinagpapaguran po namin yun. So yun, sa mga company na nanonood, sana po makipagtulungan po tayo. Gumawa po tayo ng tama. So, yun. May naalala lang ako kasi kaya bigla kong naalala to.
tinext ako ng classmate ko. Ngayon lang dito sa gamit kong cellphone na camera. So hindi ko mapapakita sa inyo kasi yung cellphone na to, ito yung ginagamit kong pang video. Yan. Wala kasi kong backup phone or pang vlog. Nasira na yung isa kong cellphone. So, ayun. About sa company pa rin to. Pero, ang naalala ko, tsaka yung chat sa akin ng classmate ko, is the same. Yan. Magbabase na lang ako sa chat ng kaibigan ko. Sabi niya sa akin, pre, batchmate, yung company na na-applyan ko, tinanggap naman ako. Walang masyadong pa-etos na requirements. Yun, saludo ko sa inyo kung sino ka man company ka. Saludo ko sa'yo. Hindi mo na pinabalik-balik yung kaibigan ko. Saludo ko sa'yo. Yan. So yun, ang sa text niya is after 1 month, 1 year, hindi na siya pinapansin ng company. Hindi na siya pinapansin. May agency kasi yung classmate ko. So, sinabi niya sa agency niya na hindi na siya pinapansin ng company niya. Kulang-kulang yung mga sweldo, benefits. Sinabi niya sa agency. So, eto si agency. Yan. So, eto si agency o si society. Yan. Si para mas madali society. Yan. Pero agency. Pinamadali ko lang society. So, ang ni society sa kanya, hindi na rin siya kinikibo na kung dati si society ay ini-entertain lang si applicant. Ngayon, nung na-expire yung ID niya sa society na yun, nagbago lahat. Nung pakikitong ng mga staff ng society, mga kasamahan, yung OIC or president, yan. Kasi nag-imbestiga siya ng sarili na ewan ko anong imbestiga na ginawa niya. Parang nagpatulong siya sa katiwala ng society or agency. Yan. Pagbantay pala. Yun, sorry. Excuse me po.
Yun, excuse me po. Comedy lang. So yun, mabalik tayo sa society. Yun. Excuse me. So yun, ang masasabi ko lang sa company masasabi ko lang sa agency or sa society na yon is wag po tayong ganun sa mga member natin kahit ma-expire ang ID niya sa inyo, wag po tayong ganun. Ito. Excuse me po. Nasa mid lang. So ako, naranasan ko rin yan. Bago member ako sa society na yon. At una, isa pa to. Ikikwento ko. Isa pa to. Nung i-share ko lang din. Total, nandito na tayo. I-share ko lang din na nung nag-member ako sa agency or society na to, okay pa. Gumagawa kami noon ng mga products. Yan. Napapansin ko, hindi tama to. Pero sinunod ko lang sila. Ako na nag-adjust, sinunod ko na. Yan. Parang makabenta yung agency or society namin. So, gumagawa kami ng product. Tapos, nung kinatagalan, nakasundo na nila ako. Naka-vibes na nila akong lahat. Kagagalan. Ano bang alam mo sa paggawa ng ganito, ganyan, sabi sa akin. So ako, tinuro ko sa kanila. Nung pagkatapos kong ituro, kalahating taon yun. Kalahating taon yun na tinuro ko sa mga kasamaan ko. Nakikita din ng mga HR namin, ng mga ma'am namin, ng president namin. Nakikita kung ano yung tinuturo. So, okay naman sa kanila yun. So, eto na nga, dumating nung Christmas party ng society o ng agency namin. Lahat nandun, lahat ng kapasayahan. Pagtapos nun, back to realidad, gawa ng product, kasi tuloy-tuloy ang production eh. Yan. Diyan na pumasok yung inggit. Inggit mula sa boss namin, mula sa ma'am namin, mula sa HR or sa president namin. Diyan na pumasok yung inggit na sabi nila, nagkabulungan nila ko na ito si Mr. Talok na hindi naman to nagtapos ng college, hanggang high school lang to. Pero ang kaalaman malawak sa paggawa ng product,
sa paggawa ng ganyan, ganito. So sila, nainggit sila sa akin na kumbaga ninakaw yung kaalaman ko. Tapos, hindi na ako kinibo sa sa agency or sa society. So ako, nagulat sa ganun. Tapos, yon, nung pangalawang Christmas party namin, pangatlo, pang-apat, pang-lima, hanggang sa ngayon, hindi na ako sinasali sa lahat ng events nila. Hindi na ako sinasali. Yung unang Christmas party namin, kasali ko. Pero nung nagganyan na sila ng ugali, nagbago lahat ng events, lahat ng Christmas party, lahat ng basta events sa agency or society na yon is hindi na ako ini-inform, hindi na ako chat or tinetext. May GC kami, 4 ang GC namin. Yung isa doon, sa amin lang magkakasama sa trabaho. So yung 3 yun, tinanggal ako. Sa 3 GC na yun, tinanggal ako. Pero sa isang yun, nandun pa rin ako. So, bakit nga ba ganun? Yan, sabihin ko sa inyo. Yan. Hindi ko na i-reveal yung society or agency na yon for privacy na din. Yan. Tsaka, unang napansin ko, yung vice president namin, mainit ang sa akin, pakikitungo sa akin. Siguro naiinggit. Yan. So, lahat sila, pinagdasal ko na lang na gano'n ang ginagawa nila. Ito lang masasabi ko sa mga society or agency. Kahit ma-expire ang ID namin sa inyo, huwag kayong ganun ng trato sa amin ng mga members. Yan. Kasi kami mga members, pinaghihirapan namin, pinag-usayan namin para sa ikakaangat ng pinapasukan namin. Yan. Yun na lang ang the best way. Pinapasukan namin. So, ganyan kayo ng ganyan, mawawalan kayo ng mga members or aplikante. So, yun lang ang topic natin at naubos ko ng energy ko na nasa mid pa ako. So, yun. Sa mga company na hindi na pinababalik-balik si applicant, saludo ko sa inyo. Sa mga
agency or society na hindi ganun ang attitude sa mga tao nila kahit na-expire yung ID nila sa inyo, ay saludo din ako. So, ayun. Dito na ako mapapaalam. Keep safe everyone. God bless. And then, bye-bye.